Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mayroon tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, Senator Amy Marcos nananawagan kay PBBM na tutukan ang issue sa 2025 budget. Ayan, walang tiwala ang ultimo. Ayan. Let's go. Intro muna tayo guys. Ayan. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, Senator Amy Marcos nanawagan kay BBM na tutukan ng issues ng 2025 budget. Ito ay dismayado na si Senator Amy Marcos na mababawasan ang pondo ng ilang lehitimong proyekto para sa ayuda, para sa kapos ng kita o programa o AKAP. Kaya nananawagan siya sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan at reviewin mabuti ang 2025 budget bago lagdaan. Alright, maraming salamat. Don't forget to subscribe to channel Rob Trip. Let's get it on. And let's watch. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Tutol si Senador Amy Marcos sa mga pagbabago sa alokasyon ng pondo sa ilang proyekto o programa na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon sa mga batas, nagkagulatan na lang sa naging dagdag bawas sa report na inilabas ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Kabilang na dito ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na wala sa inaprubahan ng palasyo, ngunit naidagdag ng dumaan ng panukala sa House of Representatives. Naialis ito ng maipasa sa Senado dahil sa hindi malinaw na proseso ng pamamahagi nito, ngunit naibalik ulit sa BICAM na umaabot pa sa 26 billion pesos ang Ayan, sino kaya ang gumalaw, nagbago, at sino kaya ang ating presidente talaga? At mahirap yan. ang pondo, habang sentimiento naman ng presidential sister ang mga Kaya nananawagan ang si Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan. Reviewin mabuti ang 2025 budget bago pirmahan or lagdaan. nabawasan ng budget at iba pang lehitimong programa. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 billion na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pag-aral na anak, paggamot, at anumang pangangailangan. Zero sila. Ilan pa sa Nako, ang daming mahirap, mawawala ang 4Ps. Paano yun na yan? Hindi makakatanggap ang kapuspalad. At inaasahan na ngayong Disyembre ang 4Ps sa mga kababayan. Napuna ng mga senador ang pagbabawas ng 12 billion pesos na budget ng Department of Education ng DepEd. Inaprubahan ng BICAM ang 737 billion pesos na budget ng DepEd na dapat ay may pinakamataas na pondo alinsunod sa batas. Ngunit mas malaki pa ang naibigay sa Department of Public Works. Oo nga, dapat ang DepEd yung malaki, di ba? Trilyon DPWH, kaysa sa DepEd. Grabe, no? Galit na galit kay kay Sara Duterte. Alright. and Highways o DPWH na umaabot pa ng mahigit 1.1 trillion pesos. Paliwanag ni Senador Marcos, kaya pa namang maisaayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng BICAM report. Perma ng perma, no? Ayan.
Ayan, mahirap yan. Mahirap pirma ng pirma. report at Ayon kay Senator Amy Marcos. maibaba sa Kongreso. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa siya Saida. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Oo, mas Bunsod importante nito, makabulong. nais ipaabot ni Senador Amy sa kanyang kapatid ang pagkabahala nito sa panukalang pondo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Nako, sana baguhin neto ni Junior. Dog, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay Ako, mukhang mag-rally na si Amy Marcos pag hindi binalik yan. nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin Baka yung asawa neto nagdidikta ay PBBM. na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Dagdag mensahe pa ng senador sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos na ayaw niya itong mapahamak at mabigo sa kanyang pamamahala. Dapat anya'y mag-ingat sila sa mga Ayan, dapat talaga mag-ingat. inakala nilang mapagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Alright guys, yan, napakinggan at napanood po natin sa ating reaction video. And don't forget to subscribe, Road Trip. At tabayanan natin kung anong mangyayari dito sa budget sa 2025. Sino ba ang talagang presidente? Ang asawa o si Tambaluslos dyan? Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.